Amazing. Open yung gates, guys. Itong ginamit ko yung QR code ng Alipay. Pero di ko sure kung tama pa yung nasakyan ko. So, kabado 20 na naman sa Genpack. Teka lang guys, parang nasusuka ako. Nasusuka ako sa anxiety ko. Grabe. Animate building pala to. Kaya pala. Strategy na lang talaga kung paano kayo mag-picture. Hi everyone! It's Genpack Kanarin here. And it's a brand new day here in Shanghai. And excited na excited akong mag-explore today. And chinek ko yung weather. It's sunny. So I'm super excited kasi magda-day trip ako sa isang ancient na water town here in Shanghai, which is called Zhujiajiao Ancient Water Town. So mga an hour and 30 minutes yung biyahe niya from here sa Huangpu District kasi located siya sa Qingpu District. So, ayan, medyo malayo-layo siya from here. And sasakay lang na din naman ako ng subway. So, ayan. But right now, time check, it's 5:35 a.m. And I will need to like take a bath, like take a shower and prep myself. And then when I arrive here in East Nanjing Road, doon na ako pupunta ng Daban, tsaka hopefully Yuyuan Garden. Hindi ko alam kung masisiksik ko yan lahat. Pwede din naman na later na lang yung Daban tsaka yung Yuyuan Garden. Only because I live near here. So, going to Daban tsaka yung Yuyuan or Yuan Garden is, I would say, very convenient for me. Kasi nga, yung hotel ko is in this location. So, it's not even a, you know, a difficulty to like just postpone it at a later day. Ayan guys, I can see the blue sky and the sun. Ayan, and then, ito yung East Nanjing Road at 5 a.m., 5:30, 5:45 a.m. Ayan lang, katao-tao. Pak! So ayan guys, I have my MacBook and, you know, this little station right here. I'm gonna do a little bit of my admin work. My White Rabbit na milk. So, bumili ako ng spoon and fork, tsaka ang tawag nito, chopsticks na nakalagay sa isang plastic. Kasi minsan, pag bumibili ako sa mga convenience stores in my previous travels, minsan nakakalimutan kong humingi ng chopsticks or minsan nakakalimutan ilagay ng cashier yung chopsticks or yung spoon ng pudding. Convenient to pag may ganito ka ng kutsara, tinidor, tsaka chopsticks. Parang sponge cake. Shining, shimmering yung araw. It's very, very sunny. I love it. So, update guys. Natapos ko na yung mga tasks ko sa isang client ko. And natawagan ko na din yung mga pwedeng tawagan ko. And so far, working yung Let's VPN in all fairness dito sa China. So, I was able to log in to Gmail, Google Drive, and then yung mga apps ko na ginagamit ko for work sa Philippines. I was able to use Skype. I was able to use Upwork. I was able to use, ano pa ba yung mga apps? Basta yung mga basic na working apps ko. I don't have Microsoft though, pero for sure naman gumagana din naman as long as,
ang tawag na ito, may app ka or may VPN ka. So, for the VPN, share ko na lang din. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung VPN ko. So, ayan. Yan yung VPN ko, guys. Itong Let's VPN. Download lang kayo ng app na to in both your phone and laptop if you're a freelancer like me na nag-work from home or work from another place dito sa Shanghai or sa China and anywhere else. And then, yung pinili ko na server is sa Philippines. Tas naka-full ano yan, full mask. Yan. And then, eto yung mga prices niya, guys. Ang pinili ko or yung kinuha ko is of course yung 1 week lang. So, that's $2.99. That's around 170 to 180 pesos, more or less. Ito lang yung kinuha ko. But if you're staying longer, you can get the 1 month, 3 months, tsaka 12 months. I highly recommend Let's VPN, guys. Kasi, ano ba tawag nito? Ito yung nirecommend ng most ng mga tourists or even mga expats dito sa China. So, ayan. Hi, everyone! Jump-pack dinner in here. And time check, 11:15 na ako nakalabas, guys. Kasi nakatulog ako. Kasi medyo sumama yung tummy ko. I think I'm having IBS. So, uminom ako ng gamot. Tsaka natulog. And then, nag-prepare na din ako after kong gumising ng mga alas 10. So, ang goal natin for today is kaya kung pumunta, actually nasabi ko na sa inyo, diba, na pupunta ako sa Zhujiajiao. So, yun yung plans ko. Ayan. So, today is May 28. Ayan na naman, guys. Naaamoy ko na naman yung amoy ng sigarilyo. Ewan ko ba. Pero in fairness ngayon, guys, mainit siya pero hindi siya masakit sa balat. Iba yung init niya compared sa init dun sa Pinas. Mga nasa 23 something kasi yung temperature. So, ayun. Sarap ng weather. In fairness sa weather nila, ha. So, papunta ako ng guys, ng station. And yung pinakamalapit ata dito is yung People's Park station. Hindi ko pa sure. Or baka yung East Nanjing Road na station pa rin pero ibang exit. So, i-check ko. But, I will let you guys know. Malapit lang din naman nasa unahan. Amazing. Nag-open yung gates, guys. Itong ginamit ko yung QR code ng Alipay. Amazing! Tapos sasabihin niya, please swipe the code when exiting the station. So, i-click mo lang yung scan to exit. So, pa-East Shujing ako para makapag drop off sa Hongqiao Station. So, from East Nanjing Road, I will drop off dyan sa Hongqiao Railway Station. And then from that, transfer ako ng Line 17 papuntang Zhujiajiao.
guys sa Jiuzhajiao station. And palabas na ako. Tapos, tatry kong i-locate kung saan yung exit pa Ancient Water Town. Medyo malayo-layo rin yung travel. So, mga 1 hour higit or 1 hour and 30. Tapos, ito try kong gamitin ulit yung Alipay. Yung pag magsiscan na. Ayan. So, click nyo lang yung scan to exit. Tapos, scan nyo ulit. Ayan. Tapos, please exit na. Yay! Super convenient talaga. Sana hindi na lang ako bumili ng Metro card. Pero, okay na din. Sobrang high-tech. So now the walkathon begins. Kasi mga 15 minutes daw para makarating pa dun sa mismong water town. So may iba na naghahatid via bike ata yun. But I wanna walk it. So sabi dito sa vlog na, not vlog but blog, China travel blog na binabasa ko, exit daw na from the Jiuzhajiao station is exit 1. And then after that, di ko na alam kung saan ako pupunta. So we'll see kung saan tayo dali ng ating mga paa. So pagkababa ko ng exit 1 guys, may nakakita na akong parang mga boat, pero hindi pa to yung mismong water town. So lakad-lakad muna, i-figure out ko. Nandito na ako guys. Para siyang Jufen feels. May mga pasikot-sikot. May pusa. Iniisip ko pa guys kung sasakay ako dyan sa mga boat na yan. Kasi mahirap kasi pag solo. Kailangan mo makiano sa mga group.
So, naglalakad-lakad lang ako dito sa may, ano guys, Zhujiajiao Water Town, Ancient Water Town. Again, Venice nga siya parang Venice nga siya ng Shanghai. Grand Canal ng Shanghai. And then, ang nakaganda kasi sa dito na side, ang daming mga puno, ang daming mga benches. Like, eto. Wait. Ayan, may mga benches. Tapos, upo-upo ka na lang. So, upo-upo muna ako guys. Baka siguro bumili ako ng ice cream. Kasi medyo mainit ngayon. So, well, mainit siya pero hindi mo naman masyadong mafe-feel yung init kasi ang daming puno. Like, sobra hilera sila. Ang daming puno. So, malamig yung simoy ng hangin. So, ayan. Ganda ng area. Gandang mag-chill. Tapos, dito na side, dumadaan yung mga boats. Iniisip ko pa nga kung magbo-boat nga ako pero hindi ko alam kung magkano. Baka sobrang mahal kung ako lang mag-isa. Pwede na naman mag-joiner. Itatry ko. Siguro mga mamayang hapon if may opportunity. Pero yeah, gusto kong matry kahit once. Kasi nandito naman na tayo, di ba? May dumadaan na naman ng boats, guys. 2 boats. So, siguro, ayun nga. Siguro maganda yung experience pero kung ayaw mo namang sumakay ng boat, madadaanan na naman sila. Nasa likod ko. And ang bongga guys kasi hindi masyadong maraming tao. May mga tao, may mga turista pero hindi talaga sobrang dami. Kasi nga, weekday akong pumunta dito. Today is Tuesday. So, wala masyadong mga turista. Siguro pag weekends, for sure. Ang daming mga nagre-rent ng hanfu guys. Hindi ko din afford. Back, Douyin makeup yarn. So pretty. May iba-ibang mga costume. Pero hindi ko sure kung nagme-makeup sila. Pero ang gaganda ng mga costume, mga historical, tsaka tawag na ito. Parang iba-ibang period. Ganon. Parang iba-iba yung costume. Grabe, daming tubig. Water town nga. Hindi ko talaga matake yung baho ng sigarilyo, guys. Ewan ko pa. May nakita akong upos. May nakita akong upos ng sigarilyo na naka-ano pa. Nasa road. Tapos parang sumisindi pa. Hindi ko alam. Tapos nainis ako pag ganyan. Tapos ayoko ng baho talaga ng sigarilyo. Pero, it is what it is. Bawat corner ata, pwede manigarilyo dito kahit ang dami ko nakikita na signage na no smoking. So, sascan nyo lang guys kung may QR code sila. After that. And then, type nyo lang kung magkano or you can ask yung mismong ano. So, for example, dito yung binili kong fruity 21. So, ito type nyo lang yung 21. And then you can go ahead and click pay. Ayan. Click nyong pay. After nyo mag-click pay, you can go ahead and confirm. And then, fingerprint. After na fingerprint, sasabihin niya na done. Ayan. Wow. Amazing. Thank you. Ayan, nakabili na ako ng drink. So, mahanap-hanap muna ako ng mauupuan. Kasi gusto kong tumambay. Para mas bet ko yung other side. Mas mainit dito na side. So, I will cross that bridge over there. May bridge dun sa gitna.
Found my spot. Ang in-order ko is yung parang passion fruit tea. Sobrang sarap. What I need in this weather. So, dito sa Jiuzhajiao, guys, ang dami mga water bridges. I mean, bridge over troubled water. Tapos, ayan, yung mga boats na inaarkila ng group or pwede ka din makipag-joiner. So, guys, kung ayaw nyo ng crowded, as in, ang luwag-luwag ng daan, pumunta ka dito ng weekdays. Tsaka, yung hindi holiday. Kasi, tingnan nyo yung roads. Ilan-ilan lang yung lumalakad. Ayan. Sobrang luwag. Tapos, makakapag-aura ka kasi wala masyadong crowd. So, ano lang siya. Medyo hindi masyadong busy yung streets. Tapos, napapansin ko yung mga tinda. Parang similar lang din sa Jufen. Yung pumunta ako sa Jufen. Parang same-same lang din yung mga pagkain tsaka mga snacks. So ngayon guys, babalik na ako sa kung saan ako nanggaling kanina. Dun sa may entrance na malapit sa Tourist Information Center nila. Hindi na ako pumasok sa mga garden tsaka mga temple. Wala lang. Hindi ko lang bet. Yung Water Town lang talaga yung pinunta ko. Tapos medyo gusto ko nang umuwi kasi gusto ko magtanggal ng contact lens. Kasi medyo nagda-dry na siya. Ang weird lang na nakausap ko na driver kanina. Kasi tinanong ko siya kung he takes Alipay. Sabi niya okay. Parang hindi ata siya marunong mag-English. So, I took his word for it. Tapos nung dumating na kami dito sa location, sabi niya, pinakita niya sa akin yung cash. Tapos sabi ko, wala akong cash. So, parang pumunta pa ata kami sa parang isang tindahan na kung sa Pilipinas pa, parang nagka-cash out ng pera. So, ang ginawa ko, nag-scan lang ako, pinascan niya yung QR code. Tapos binigyan siya ng pera. Tapos, naku, ang mahal pa ng, ang mahal pa ng binayad ko. Imagine, from the station, for a less than 10-minute ride, nasa 30 yuan yung binayad ko. Parang nabudula ako dun. Pero, it is what it is. Medyo malayo naman talaga siya. Sobrang init kanina kasi lunchtime. So, ayan, medyo hindi ko talaga bet. Pero, goods naman. So, ayan, lalakarin ko from the ang tawag niya ito? From here, going to where the station is or where the metro is. Bahala na. Kung may malapit na metro din, doon na ako sasakay. Hindi ako mapapabudol, kaloka. Nainis ako doon kasi lalakarin ko talaga sana. Just ko Lord. Pero, ayun na nga. Na-realize ko parang, wait lang. Medyo malayo pala yung Water Town from the station. Tapos, exit 1 kasi yung nabasa ko sa vlog. Pero dapat pala, exit 5 para makasakay ako sa bus going to the Water Town. Pero, ayun na nga, late ko nang na-discover. So, sana makasakay ako ng makasakay ako ng bus patong metro. If walang motor na sa akin kanina lumapit, may mga rickshaw naman, parang kalesa sa kanila, pero motor. Tapos tagta 20 yuan daw yung singil nila. Sabi sa guys, line 17 is 1.3 kilometers. So
walk to ng Akla. Lalakarin ko na lang. Kiver na. Hindi naman talaga siya sobrang layo. Pero kanina kasi, of course, mainit. So, ayoko siyang lakarin. Pero gusto ko ding lumakad kasi gusto ko makita yung surroundings ng Zhujiajiao. So, if you ask me naman guys, kung worth it bang puntahan yung Zhujiajiao, of course, worth it siya. Kasi wala namang ganyan sa atin, di ba? Kung nandito ka naman lang, puntahan mo na, di ba? Ayan, kung interested kang sumakay sa boat nila, tas marami kayo, I suggest go for it, for the experience. Pero kasi sa akin, parang hindi siya ideal kasi number one, wala masyadong tao. So, wala akong, parang kahirapan pag maghanap ng groupmate, kumbaga. Tapos baka mapamahal pa ako pag ako lang mag-isa yung magbabayad ng, ng boat. So, ayun, in-enjoy ko na lang siya by walking and just looking at them, passing by and taking videos and stuff. Pero, I don't really mind not riding it. Goods lang naman ako. Actually, ma-enjoy mo naman pa rin yung Zhujiajiao kahit hindi ka sumakay sa mga boats. Pero of course, isa yun sa mga talagang attraction talaga ng lugar. Tinatry kong hanapin yung bus stop for Zhujiajiao station. Pero wala akong mahanap sa bus stop. So, wala na. Lakad-lakad lang. Kasi naaalala ko pa naman yung daan. Pero pag nawala ako, it's about time na magtanong na tayo. So, nakasakay na ako ng bus, guys. Number 29 from the bus stop. Pero di ko sure kung tama pa yung nasakyan ko. So, Kabado 20 na naman sa jetpack. Pero siguro naman, goods. Bala na. I think okay naman. Familiar naman yung nadadaanan ko. Pero ayun na nga. Hindi ko sure. Nakabahan ako ng very light. Hindi ko natanong yung driver. Wala na. Pwede mag-joyride na lang. Pag namali. Teka lang guys, parang nasusuka ako. Nasusuka ako sa anxiety ko. Grabe. Oh my God. Akala ko di na ako makakaano ng line 17. Hindi ko alam kung saan niya ako drinap. Pero dito ako sa tawag nito. Tianshanhu? Oo. Nandito ako sa Tianshanhu Avenue. So, ayan. Alam niyo, hindi ko maintindihan yung ano pakiramdam ko kanina. Parang kung masusuka na ewan. And guys, nandito ako ngayon sa line 17 Tianshanhu Avenue Station. Hindi ko na-count kung mga ilang stops din yun. Pero sumakay lang ako ng bus 29. And then, drinap ako ni Kuya sa dito nga, sa Tianshanhu Avenue Station. So, yung pinababaan ko, malapit lang siya sa exit number 3. Hindi ko alam kung may even better. Pero, ayun na nga. Parang kinaaban ako sa, ginagawa ko. Parang, ang hirap kasi ng language barrier. Kasi si Kuya, tinatry kong mag-translate or broken English. Hindi pa rin mag-gets. Pero, goods pa rin. Kasi nga, blines pa rin ako ni Lord na hindi pa rin ako mawala. Akala ko mag-joyride ako ng buong isang oras akong mag-joyride. Hindi naman pala. Sakto lang din naman pala yung sinakyan ko. And though yung goal ko sana is bumalik dun sa Zhujiajiao metro station. Pero nandito ako sa may line 17 ng Tianshanhu Avenue. So, ayan. Pasok muna ako guys and then balikan ko kayo mamaya. So yan, na-scan ko na siya guys. Ang sasabihin pag na-scan, eto na. And then, sasabihin, please swipe the code when exiting the station. So, i-click mo lang tong scan to exit. And then, mag-generate yan ng QR code mo. Going to line 17 guys. Baba tayo.
similar sa Hong Kong yung escalator nila. Mabilis. Ayan. Wait, naiwan ako. Okay lang. Sa susunod na ako na. So, line 17 going to Hongqiao or Hongqiao Railway Station. Hi everyone! So, nandito ako ngayon sa hotel. Kakadating ko lang. And feeling ko talaga parang akong nasusuka. Parang siguro sa pagod or baka kulang ako sa tulog. Or baka, I don't know, dahil sa stress levels ko kanina. Well, hindi naman sobrang taas. Pero I don't know, for some reason, nung sumakay ako sa bus, tas I was freaking out in my head. Hindi naman nag-manifest in physical, you know. Hindi naman ako nag-anxiety ng malala talaga na pinapawisan ako or anything. Hindi naman siya nag-manifest physically. Pero sa isip ko, like, shit, ano kayang gagawin ko kapag mali yung nasakyan ko? Yung nasa isip ko is, if ever, kung saan man siya yung pinaka-last stop or kung babalik man siya dun sa station, dun na lang ako. Mabuti na lang, part ng route pala ng bus na yun, ng bus number 29, is yung, saan ba yun? Daishanhu station, which is part din ng line 17. So, it's a one stop away from the actual Zhujiajiao na metro station, which is yun talaga yung goal ko. Supposed to be, dapat sana bababa na ako dun sa second stop ng bus na yon. Kasi yun yung sinabi ng Move It. Pero I don't know, for some reason, hindi kasi siya nagsistay dun sa bus stop ng mga 1 or 2 minutes. Pag wala siyang nakitang bababa or wala siyang nakitang sasakay, he will close the bus. So parang late ko nang na-realize na shit, nag-move na siya sa next na stop. Tapos doon ako nag-freak out. Tapos hindi na kami nagkaintindihan. We got lost in translation. Pero buti na lang, nagets niya din naman. Doon niya ako binaba sa, ayun nga, sa Daishanhu Avenue. So that's line 17 going all the way back to Hongqiao Railway Station. And then from Hongqiao Railway Station, nag-transfer na din ako pabalik sa line 2. So line 2 from line 2 ng Hongqiao Railway Station going back to East Nanjing Station. And confirmed na sa exit 1 tsaka sa exit 4, wala akong nakitang elevator. Pero in the coming days, itatry kong i-figure out kasi may nakita naman akong sign. Hindi ko lang sure kung saan banda. Baka iba lang yung baka nasa ibang exit lang, hindi ko lang nakita, hindi ko lang alam. So, magtatanong-tanong ako doon or i-check ko kung saan banda pwede akong mag-elevator. So, tatanungin ko kung saan banda. Anyway, ang plano ko guys is magpapahinga ako ng very, very light, like nap lang. Kasi hindi naman ako gutom. Busog na busog ako sa kinain kong beef noodles kanina. In all fairness, masarap yung, gusto ko yung timpla ng beef noodles nila. Tama lang yung anghang, hindi siya sobrang maanghang. Tapos may option naman kung gusto mong lagyan pa ng more spice or sili. Pwede naman din if mataas talaga yung tolerance mo sa spice. Pero sa akin, tama na yung nilagay nilang parang something sa beef noodles. Tapos gusto ko yung beef, tsaka gusto ko yung timpla ng sabaw, tsaka yung mismong lumian ata, yung sinasabi niya. Lumian noodles. Masarap yun. Masarap yung timpla. Nag-try na din kasi ako ng beef noodles nung pumunta ako sa Taiwan tsaka Malaysia. Pero yung na-try ko is yung very thick na chewy na noodles. Hindi ko siya masyadong bet. Gusto ko talaga yung manipis na noodles. So, ayan. Masarap. In fairness naman din. Ito yung 6:23 sa kanila, guys. I'm not kidding. Ito yung oras. 6:20. Ito yung oras. 6:23 ng May 28. Then, ito yung itsura sa labas. Yan. Yung mga tao sa East Nanjing Road. Busy.
So, idlip lang muna ako ng mga siguro 1 hour. And then, after that, gugora ako sa labas. Para makita ko na yung The Bund, tsaka yung Yuan Garden at night. Saglit lang siguro ako sa The Bund kasi hindi naman ako tatambay dun kasi typical buildings. Pero who knows, baka may ibang mga ganap dun. Anyway, I'll see you guys later. I'll just nap for a bit, guys. See you guys later! Hi everyone! John Pak Ganern here and nandito na ako sa may labasan ng room ko and nakatulog tayo ng mga siguro 30-40 minutes. So, that's good enough. And yan, palabas na ako para pupunta ng The Bund. So, yan guys, papunta na ako ng The Bund. And medyo maraming tao. Ewan ko ba? Parang mas marami yung tao dun kaysa kahapon. Siguro dahil hindi na umulan. Yesterday kasi it was drizzling. So, ayan. People were out still pero nagpapayong or nagja-jacket. Tapos sobrang mahangin. But right now, pupunta ako na The Bund. Hopefully, hindi pa ako mapatayan ng ilaw kasi pinapatay nila yung mga ilaw ng building around 10 p.m. So, alam niyo ba guys, napansin ko na dami din palang mga pasaway na mga, in-check dito. Kasi, kung hindi nyo natatanong, although pedestrian street siya, na meant for walking, pero may mga stoplight. So, kailangan be aware kayo and tingin-tingin din kayo. Kasi, if pause pa or parang nakastop pa yung pedestrian light, may dadaan talaga ng mga sasakyan tsaka motor. So, I didn't realize that not until my first day. So, muntik-muntika na din akong parang hindi naman sa nasagasaan, pero muntika na. So, kailangan mo talagang maging alert tsaka presence of mind. May makita mo naman kung stoplight kasi of course naka-red. So wag kang tatawid, of course. Then pag green na may sign na tao, then pwede ka nang mag-cross ng street. So ayan. Kasi pag talagang pag talagang tingala ka tapos hindi mo napapansin na go yung masasakyan, medyo delikado tayo dyan. So while going to or walking to The Bund, guys, ang daming madadaanan ng mga ganyan, mga stoplight. So malalaman mo kapag go na, may green. Ayan. Tapos nagko-cross talaga, parang daanan talaga siya ng sasakyan Ngayon ko lang na-realize guys na animate building pala to. Kaya pala it's very reminiscent of Akihabara. Amazing. Hindi pa ako napasok dyan. Parang gusto kong pumasok sa animate. Tingin-tingin lang ng mga manga. Pero hindi ko alam, baka Chinese din yun walang English. So, ayan. Itong na to, ayan. Spy Fam. Wow. Guys, nakita ko na si Gojo. Tsaka si Nobara. May nagko-cosplay pala sa likod ko. Nahihiya ako. Baka hingan ako ng pera. Ang cute lang! So cute! Gusto ko sana mapapicture sa kanila pero nahihiya ako. Eto pala yung mall na sinasabi ko sa inyo kahapon guys na pinasok ko. Tsaka kumain ako ng Yoshinoya dyan. Ito Henderson Metropolitan. Pero wala masyadong ganap dyan. Like, may mga nagtitinda ng clothes and stuff. Pero hindi siya masyadong attracting for me. Gets guys, weekday naman, Tuesday night,
Pero, ang daming tao. Sobrang daming tao. Like, grabe, daming tao. Grabe guys, ang ganda pala dito talaga sa may Daban paggabi. Siya talaga yung highlight. Wala pa ako dun sa mismong river. Huangpu River ata yung tawag dyan. And kitang-kita ko na kung gaano siya kadula. Look. Sobrang ganda guys. Oh my God. Wow, sobrang ganda guys. Pero pagdating ko dyan sa may ano na yan, sa parang may bridge or sa may balcony, wala akong decent na picture or selfie. Kasi parang ang hirap magka-selfie dyan kasi sobrang siksikan. Tapos parang ang awkward kasi yung nasa likod mo. Parang hinihintay ka nilang umalis. So parang ang awkward sa side na yon. So, ayan. Ano na lang talaga, strategy na lang talaga kung paano kayo mag-picture. Sobrang saya ko kasi nakapagpa-picture na ako dun sa ano, sa may Daban. Tsaka yung sa may view ng Shanghai Oriental Pearl Tower. Tsaka sobrang laki ng Daban guys. From dito sa kinatatayuan ko dun sa entrance hanggang dun pa. Dun sa ibang bay ba ata yan or ibang side ng Huangpu River. And then pag gusto nyong mag-cruise, pwede din naman may cruise sa Kluk. Tinatawag nila na Huangpu River Cruise. Mga nasa siguro 800 pesos ata yun. Sobrang ganda ng Daban guys. As in, even better than Hong Kong and Malaysia and Singapore at night. Ang ganda ng mga building. Tas hindi pa ako nakapunta dun sa pinakadulo. Ang dami pa mga buildings dun na ang titingkad, ang colorful. I'm filming right now ng DJI Osmo Pocket 3 na low light. I'm not sure if it's gonna even make a difference, but again, it's so pretty. It's so pretty. Dito pala sa Daban guys, may mga photographer na nagpa-print ng pictures nyo dito sa Daban. I think yung pricing nila is around 9.99 yuan per picture siguro, per shot. Parang naalala ko yung nag-arkila din kami ng photographer dun sa Twin Towers dun sa Kuala Lumpur. Who would have thought, diba, na nandito ako? So time check guys, it's 9:20 na. And plan ko nang bumalik sa hotel. Nakakaloka. May nakita akong naglalakad dito. Dito sa public na space. As in, dala-dala niya yung ano niya. While walking, dala-dala niya yung sigarilyo niya. Nakakaloka naman. Ano yung mga tao dito? Di ko alam kung may mga disiplina o wala. Everywhere, all I can smell is smoke. So kung dyan kayo galing sa Nanjing Road guys, tapos pagkapasok nyo dyan sa area na yan, yung pagkatawid nyo, pagpasok nyo dyan sa entrance na yan, for sure, ang daming tao. Hindi kayo makapapag-picture. So, kung gusto nyo ng better na shot, lakad lang kayo sa unahan. Kasi vacant na yung mga, ano doon, mga balcony. Yun yung ginawa ko, kaya nagka-opportunity ako na makapag-picture. Si Anya! Anya-chan! Ngayon ko lang na-realize guys na si Anya pala yung nasa sa taas na nakapink. Hindi ko na-realize. Ngayon ko na lang siya na-realize nung pabalik na ako.
Hi everyone! So ngayon, kakabalik ko lang dito sa aking hotel and duman ako saglit sa Family Mart. Family Mart kasi mag-street food sana ako pero most ng mga bet kong pagkain na-sold out na or naubusan ako. Gusto ko sana mag-onion pancake. Ayan guys, thank you so much for watching my vlog. If you like this video, please hit thumbs up and please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Jan Pakkinern, and hit the notification button or bell button para mas ma-update ka sa aking mga video sa susunod na gala ni Jan Pakkinern. So ayan, thank you guys and see you on my next vlog. Bye!